Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, good news para sa mga naghahanap ng trabaho. Simula kasi sa susunod na buwan, mismong Labor Day, may handog na malawakang job fairs sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga nais na magkaroon ng trabaho. Ang iba pang detalye panoorin sa report na ito. Higit 63 job fair sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang ilulunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE sa May 1 bilang bahagi ng pagdiriwang sa Labor Day. Sa isang social media post ng DOLE, sinabi nito na higit 37,000 na mga trabaho ang alok ng higit sa 400 employers sa mga aplikante na dadalo sa event. Sa naturang bilang, nasa 8,000 sa mga bakanting trabaho na bubuksan sa job fairs ay nasa manufacturing industry, 4,000 naman sa BPO at 3,000 naman sa retail industry. 2,000 posisyon din ang iaalok sa mga nais mag-apply sa finance and insurance industry, habang 1,000 sa food and accommodation at 1,000 rin sa mga nais na magtrabaho abroad. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy itong maghahandog ng libreng higher education para sa mga mag-aaral sa tertiary level. Ito ay matapos na aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyong pondo para dito na maaring makatulong sa higit 300,000 mga mag-aaral na Pinoy. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Patuloy ang handog ng gobyernong libreng higher education sa local universities and colleges o LUC sa bansa. Ito ang kinumpirma ng Commission on Higher Education o CHED. Makaraang aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ng Department of Budget and Management o DBM na pondo para dito. Aabot sa higit 500 milyong pisong pondo ang inaprubahan upang i-cover ang tuition at school fees ng mga mag-aaral sa tertiary level, bukod pa sa 5.2 billion pesos na pondo sa ilalim ng General Appropriations Act. Ayon kay CHED Chairperson Popoy de Vera, patunay aniya ito na prioridad ng pamahalaan ang tiyaking patuloy na mabebenepisyo ng free tertiary education ang mga mag-aaral na Pilipino. Sinabi ni de Vera na target ng free higher education program na matulungan ng higit sa 350,000 ang mga estudyanteng naka-enroll sa LUCs. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news para sa mga empleyado ng DSWD dahil muli nang binuksan ng kagawaran ang Servilis One-Stop Shop na layuning ilapit ang mga mahalagang serbisyo ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan sa mga empleyado. Dito, maaaring makapagproseso ng mga dokumento, magparehistro, humingi ng mga clearance, makatanggap ng libreng legal na tulong at marami pang iba. Narito ang report ni Millie Borja. Bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa kapakanan ng kanilang mga empleyado, muling magbubukas ang Department of Social Welfare and Development ng isang one-stop shop na tinatawag na Servilis sa pamamagitan ng Human Resource Management and Development Service. Gaganapin ang serbisyo mula April 22 hanggang April 24 sa bagong lobby ng Magilo Building sa Central Office ng DSWD sa Batasan, Quezon City. Layunin ng proyekto na ilapit ang mga mahalagang serbisyo ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan sa mga empleyado ng DSWD nang hindi na sila kailangan lumuwas sa kanilang mga trabaho. Kasama sa mga katuwang na ahensya sa inisyatibong ito ang Pag-ibig Fund,
Philippine Statistics Authority, Social Security System, National Bureau of Investigation, Philippine Postal Corporation at Public Attorney's Office. Ang Surbilis ay bukas para sa mga empleyado ng DSWD, security guards at maintenance personnel. Gayon din ang kanilang mga miyembro ng pamilya. Sa loob ng 3 araw, maaring makapagproseso ng mga dokumento, magparehistro, humingi ng mga clearance, kumuha ng mga kinakailangang papel, makatanggap ng libreng legal na tulong, at makapag-avail ng membership at loan services ang mga kasali sa programa. Layunin nito na bawasan ang gasto sa oras at pera ng mga empleyado na kadalasan ay kailangan pang mag-leave para lang makapagtransaksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inilunsad naman ng Philippine National Police o PNP ang 2 bagong komite kontra sa kidnapping at fake news. Bit-bit ang layuning magpatatag at magpalakas ng kapayapaan at katotohanan sa Pilipinas. Ang mga dapat nating malaman tungkol sa Joint Anti-Kidnapping Action Committee at ang Joint Anti-Fake News Action Committee, ihahatid ni Arnold Herrera. Bumuo ng Joint Anti-Kidnapping Action Committee o JAKAC at Joint Anti-Fake News Action Committee o JAFNAC ang Philippine National Police laban sa kidnapping at fake news. Pangungunahan ni Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, Deputy Chief PNP for Investigation ang JAKAC, natututok sa pagtukoy, pagsugpo at pag-neutralize ng mga organisadong kidnap for hire na operasyon sa bansa. Si Police Lieutenant General Robert Rodriguez, Deputy Chief PNP for Operations naman ang mangunguna sa JAFNAC na layong labanan ang misinformation at disinformation. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, hindi lamang ito mga bagong komite kundi mga konkretong hakbang para tugunan ang mga modernong banta sa ating lipunan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinabibilis na ng Department of Agriculture o DA at ng Department of Transportation ang pagpapatayo ng food hub sa Clark, Pampanga. Makatutulong umano ito na mapadali ang pag-iimbak at pagpoproseso ng mga produktong agrikultural sa Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pabibilisin na ng Department of Agriculture o DA at ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapatayo ng Clark Food Hub sa Pampanga. Layo ng 2 billion pesos na food hub project na ito na mapadali ang pag-iimbak, pagpoproseso at maging ang distribusyon ng mga produktong pang-agrikultura sa Pilipinas. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magiging operational na ang Clark Food Hub sa loob ng 18 buwan mula sa pagsisimula ng konstruksyon nito. Tiwala rin ng kalihim na ang estratehikong lokasyon ng Clark na malapit sa Subic Seaport at Clark International Airport ay magbibigay ng mahusay na access sa mga produktong agrikultura sa mga magsasaka at sa mga mamimili. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Libo-libong mga batang mag-aaral ang nakatakdang mabenepisyohan ng ipinatupad na ordinansa sa lungsod ng Iloilo na isang feeding program. Paglalaanan nito na higit na 20 million pesos na pondo na magsisimula sa school year 2025 to 2026. Narito ang report ni Dustin Bayog. Isa ng ordinansa sa lungsod ng Iloilo ang feeding program para sa mga daycare center upang masiguro ang tuloy-tuloy na suporta para sa mga batang mag-aaral. Ang Food for Early Education Development of Feed Program ay inaprobahan ng lokal na pamahalaan ng Iloilo na layong din magkaroon ng sariling pondo at hindi na manggagaling sa mga supplemental budget. Dahil dito, paglalaan na ng 22 million pesos sa initial budget ang programa na mula sa Special Education Fund o SCF. Ang naturang programa ay 10 buwan na feeding program para sa mga bata at masusolusyonan din ang problema sa malnutrition. Ito rin ang katuwang ng mga ipinatutupad na supplementary feeding programs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa taong 2024 to 2025, nasa 10,099 daycare learners na edad 2 hanggang 5 years old ang naka-enroll sa Child Development Center na inaasahang matutulungan ng feeding program. Samantala, tinitiyak naman ng Iloilo City na nakaayon sa menu cycle ng DSWD ang mga ipapamahaging pagkain na lulutuin at ihanda ng mga magulang. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa iba pang balita, matagumpay namang nakabalik sa Earth ang kinilalang oldest active serving astronaut ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa saktong ika-70th birthday nito. Ang iba pang detalye sa balitang yan ihatid ni James Galange. Matagumpay na nakabalik sa Earth ang kinilalang oldest active serving astronaut ng National Aeronautics and Space Administration o NASA na si Don Pettit matapos ang kanyang 7 buwang misyon sa International Space Station, kung saan ang kanyang pagbabalik ay eksaktong tumapat mismo sa kanyang ika-70 kaarawan. Kasamang lumapag ni Pettit ang 2 Russian astronaut na sina Alexei Ovchenin at Ivan Wagner sakay ng Soyuz capsule sa Kazakhstan nitong linggo. Ito na ay ka-4 na misyon ni Pettit sa kalawakan sa loob ng kanyang 29 na taong karera, ngunit wala pang kumpirmasyon kung ito na rin ba ang kanyang huling paglalakbay bilang isang astronaut. Sa kanyang naging space expedition, tinrabaho ni Pettit ang pag-aaral para pausayin ang metal 3D printing, maunlarin ng teknolohiya sa paglilinis ng tubig, at pag-aralan ang pagtubo ng mga halaman sa iba't ibang kondisyon ng tubig. Gayon din ang paggamit ng apoy sa microgravity na siyang makatutulong sa mga susunod pang misyon sa space. Sa ngayon, pansamantalang isa sa ilalim muna ang mga astronaut sa medical routine ng NASA sa Kazakhstan, bago ito lumipad pabalik ng Johnson Space Center sa Houston, USA. Samantala, magugunita namang si former NASA astronaut William Shatner, ang pinakamatandang tao na nakarating sa space sa edad na 90. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Tinatayang aabot sa 800 atleta ang sasabak sa Philippine Athletics Championships 2025, kabilang na ang 60 mula sa ibang bansa. Ang naturang torneo ay lalahukan ng mga pinakamahuhusay na atleta mula sa Pilipinas, kasama ang mga bisita mula sa Malaysia, Singapore, Indonesia, Taiwan, India at Papua New Guinea. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Tinatayang 800 atleta kabilang ang 60 mula sa 6 na bansa ang sasali sa ICTSI Philippine Athletics Championships 2025 na gaganapin sa May 1 hanggang 4 sa New Clark City, Capasterla. Ayon kay Relly De Leon, Special Assistant ng PATAFA President Terry Capistrano, makikita sa torneyong ito ang pinakamahuhusay na atleta ng bansa, kasama ang mga bisita mula sa Malaysia, Singapore, Indonesia, Taiwan, India at Papua New Guinea. Sasali rin ng top under-18 athletes ng Pilipinas para sa pagkakataong makasali sa Asian Youth Games sa Bahrain sa Oktubre. Ayon kay Jeffrey Chu, seryoso rin ang mga foreign athletes sa paglahok dahil may world ranking points itong kabilang sa Category B event ng World Athletics at makatutulong sa kanilang pagkwalipika sa World Championship sa Japan sa Setyembre. Samantala, upang maiwasan ang epekto ng matinding init ngayong tag-araw, gaganapin ang mga event mula 2 p.m. hanggang 9 p.m. maliban sa walkathon na nakaschedule sa umaga. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Ni Yana Guerrero nagpakitang gila sa Coachella 2025 stage sa Amerika. Ang iba pang detalye panoorin sa Showbiz Report na ito. From TikTok to Coachella stage. Present sa nagdaang Coachella Music Festival sa Amerika ang Filipina content creator na si Yana Guerrero. Pero hindi lang ito basta dumalo sa naturang star-studded music fest, kundi nagpawaw din ito sa crowd dahil sa kanyang dance moves. Ang TikTok star kasi nagpakitang gila sa stage noong Feel It performance ng American singer-songwriter na si David. Magunita na kamakailan lang, laman din ng mga balita si Yana matapos ang kanilang dance collab ng BTS member na si J-Hope at Blackpink member na si Lisa. At yan ang The Better News sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.